Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ay meron pong isang eksperto ang nakapagsabi na misinformation daw yung pinakamalaking dahilan dito sa pagkabigo ni XRP na magpakita ng magandang performance or malaking paglago. Ayan, paglago sa kanyang presyo. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, ang sabi po rito ay prominent figures in the XRP community have argued the negative impact of misinformation on the XRP ecosystem. Kaya yan, nagdulot daw po kasi ng malaking negatibong impact ang misinformation tungkol dito sa ecosystem ng XRP. Yan, yung mga misinformation po na ito ay syempre yan po yung mga FUD. Yan, yung nagkakalat ng mga fear, uncertainty, and doubt. Kaya yan, the conversation unfolded amid a disclaimer that XRP Ledger does not support original inscription, prompting a critic to claim that XRP lags behind other blockchain networks. Kaya yan po yung mga ilan lamang sa mga misinformation tungkol dito kay XRP, kung saan ay yung XRP Ledger ay hindi daw po niya suportado ang ordinal inscriptions. Maliban dito ay ang XRP Ledger ay napag-iiwanan daw ng ibang mga blockchain networks. In response, XRPL Labs CTO Richard Holland asked the critic to propose up to 10 improvements they would like to see on XRPL, drawing inscription from features already available on other blockchain platform. Kaya yan po yung ginawa ng CTO, yan, XRP Labs CTO na si Richard Holland. Ayan, siya po ay humiling sa mga critic na magbigay po sila ng proposal ng hanggang 10 na pwedeng gawin. Yan, pwede po nang gawin ng XRPL para magkaroon ng improvements. Kaya yan po yung actual na post dito. Ayan, a genuine question. Yan ang sabi ni Richard. Yan, siya po ang CTO ng XRPL. Sabi niya rito, if you could have 5 to 10 things added to XRPL, other chains have already have, what would those be? Yan po yung kanyang tanong dito kay Rich B. Yan. Itong si Rich B ay pong critic. Siya po yung nagsabi na yan, unbelievable, XRP has been around since 2014 and is so far behind other blockchains. Ayan, napag-iwanan daw ng ibang mga blockchains. Kaya ayan, siya po yung nagsabi rito at ito naman po yung naging response ni Richard AH or Richard, ano po ba yung pangalan? Richard Holland. Yan ang XRPL Lab CTO. And the critic proposed that XRPL should function as a cloud service, supporting smart contracts, offer a single digital ID for access to all dApps, allow HTTP outcalls, incorporate a reverse gas model, and more. Kaya ayan, yan po yung naging proposal ng critic tungkol dito kay XRPL. At mukhang magaganda naman po yung kanyang ibinigay rito na proposal. Meanwhile, VET, an XRPL DUNL validator, reacted to Richard's challenge to the critic by suggesting builders. However, another crypto enthusiast responded to VET's suggestion with a critical question. Guess the question is, after all this time, why doesn't the XRPL have many builders? What is it about XRPL exactly? Kaya ayan. Bakit hanggang ngayon ay kulang sa mga builders ang XRPL? At yan po yung isang issue. Ang ibig pong sabihin ng builders dito ay yung mga developers po nila na gumagawa ng mga projects. Totoo po yan. Kulang po sila. Hindi po sapat yung kanilang mga nagkukulang po sila sa mga team developers nila.
Yan, or members, ayan, yung team developers na gumagawa ng mga projects. XRPL Labs founder attributes it to misinformation. Witsi Wind, the founder of XRPL Labs, addressed the question by highlighting several misconceptions. His response suggested that the prevalence of misinformation and confusion as a significant obstacles to attracting developers over the years. Kaya yan daw po yung naging kasagutan naman dito kung bakit kulang sila ng builders or developers dito. Yung yan, sinisisi po yung misinformation. Ayan, misinformation at saka confusion. Ito raw yung naging malaking hadlang para sila ay maka-attract ng mga bagong mga developers. Kaya yan, firstly, Wind refuted the idea that XRPL is centralized. Secondly, he corrected the false notion that XRPL lacks token issuing and decentralized exchange, clarifying that these features have been present for a long time. Furthermore, he dismissed the SEC suit's relevance to the XRPL ecosystem. Also, Wind noted the smart contract technology is now available on XRPL. Ultimately, Wind pointed out that the primary challenge stems from a widespread lack of understanding about XRPL. In his word, there is misinformation or confusion about the origin and lack of public knowledge about the XRPL and is and can do and could do for all these years. Kaya yan po ang paliwanag dito ni Witsi Wind. Ayon po sa kanya ay ang XRPL ayan, kinorek po niya. Ayan, itinanggi po niya ng XRPL ay centralized. At pangalawa ay kinorek po niya yung maling pananaw ng XRPL ay walang token issuing at walang decentralized exchange. Kaya ayan, maliban po dyan ay dinismiss niya rin yung SEC, yung kaugnayan ng SEC sa XRPL ecosystem. Yan yung kaso ng yung kanilang legal battle dito kay SEC ay dinismiss po niya na ito ay walang kaugnayan kay XRPL or sa ecosystem ng XRPL. At saka yan, maliban po rito ay ang smart contract technology ay available na rin dito sa XRPL. Kaya ayan, halos nandito na rin po, katulad na rin po talaga ng ibang mga blockchain. Kaya yan na rin po ang nandito na rin po kay XRPL. Kaya ang sabi niya ay misinformation po lahat yung mga kumakalat ngayon na mga information tungkol dito kay XRP. Kaya yan po yung kanyang sinisisi rito, misinformation at saka confusion. Kaya yan po ulit yung kanyang mga sinabi rito. Ayan, lack of knowledge. Yan. Kaya sa kabuuan ay lack of knowledge lamang daw tungkol kay XRPL ang naging malaking problema rito. The trend impacts XRP's growth. Dicer Capital founder Yassin Moubarak echoed the Wind sentiment, asserting that the misinformation trend has been a primary factor hindering significant growth for XRP, unlike Ethereum and Solana. Kaya ayan, ganun din po sinang-ayunan din po ito ng Dicer Capital founder na si Yassin Moubarak. Yan, na talagang yan daw po yung naging problema o naging hadlang sa paglago ni XRP, ang misinformation na ito, na hindi tulad daw po nila Ethereum at saka Solana na walang ganitong sitwasyon, na wala sa ganitong sitwasyon. Kaya yan po yung aktual na post na or response ni Ginoong Yassin Moubarak. That is probably the biggest reason why XRP has not experienced major growth yet within the crypto community like it and Solana. Yan. Besides, Attorney Bill Morgan argued that the misinformation trend appears to be a targeted campaign at XRP, which has been prominent phenomenon he has encountered in 3 years of the following the space.
Morgan attributed his initial awareness of the trend to the legal proceedings involving XRP. This prompted him to begin engaging in the case due to discrepancies between information in the XRP and broader communities. Over time, Morgan uncovered that the misinformation campaign extended far beyond imaginable limits. Kaya ayan, mahina, masasabi ko rito ay mahina yung community ni XRP. Yan, asan na ang XRP army? Yan, kung ikukumpara natin dito kay Shiba Inu, yung community ni Shiba Inu ay wala yung misinformation na yan. Mas magagaling talaga yung community ng Shiba Inu kasi kung pag may kumakalat na misinformation ay talagang mismo yung community ng Shiba Inu ang siyang magpapaliwanag dito, i-correct nila yan. Ayan, napaka-vocal yung community ng Shiba Inu. Ayan, pero pagdating po kasi rito kay XRP ay mukhang wala, tahimik yung XRP community. Kung may kumakalat na mga misinformation ay parang walang nagko-correct. Ayan, walang nagre-react. Ayan, parang tahimik na lang. Parang yung nangyayari ay parang wala silang pake. Pero malaki naman yung community ng XRP. Ayan, pero kulang po sila sa vocal. Ayan, hindi sila yung mga tipong tahimik lamang. Ayan, hindi po tulad ng community ng Shiba Inu na talagang napaka-vocal po nila. Tumutulong pa sila kung pag may nangyayaring scam. Yan, may kumakalat na scam ay talagang isinasaywalat nila ito para malaman ng lahat at maiwasan ng iba na mabiktima rito. Kaya ganyan po sana yung kanilang gagawin rito. Yung misinformation na ito, yung talagang panlaban rito ay mismong yung community. Ayan, yung community ng XRP. Yan, sila po talaga yung may kakayahan na labanan yung misinformation na ito. Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.